Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang tarot cards, angel number at mystical cards, alamin natin kung ano ang energy ang makukuha natin para sa mga Leo. (12:12). It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive, and start taking steps. Maaari na may ilang Leo na natatakot kang magsimula sa mga gusto mo or plano mo. Kasi may mga nasimulan ka na noon pero tingin mo wala namang nangyari. Makakatulong yung kutob mo sa mga decisions mo. Maging aware ka rin sa mga signs at saka gamitin mo din yung kaalaman mo kung bakit nga ba hindi effective yung mga nagagawa mo. Posible na hindi para sa'yo or merong kulang. At saka mahaba pa yung buhay mo. Marami ka pang pwedeng magawa at ma-experience. Huwag huminto na mag-explore. At saka yung 12:12, ang iba pang meaning niyan ay stability at saka new beginning. Itong card na ito, may ilang Leo na yung naging magulang mo dati nung past life mo, magulang mo rin ngayon. Kumbaga, meron kayong hindi natapos na sitwasyon ng person na ito or ng magulang mo, na kahit ngayon, nararamdaman mo pa rin na maraming challenges. Forgiveness ang kailangan para hindi na maulit yung reincarnation nyo. Magkita man kayo sa susunod na buhay, hindi na yung mahirap na sitwasyon ang kakaharapin. May kailangan kang matutunan sa kanya. Kung paano siya naging matagumpay at nabigo at patuloy na bumabangon. Hindi naman porket mother yung nakalagay, siya lang yung tinutukoy, kundi yung magulang mo or tinuturing mong magulang. At saka pinapakita rin sa mga cards na pagmamahal ang pairalin. Kahit mahirap man maunawaan yung situation or hindi mo kasundo yung pamilya mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo or magkapareho man kayo ng zodiac sign ng person mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. 7 of Swords, Knight of Pentacles, 5 of Pentacles in reverse. Sinasabi dito sa mga cards na magkakaroon ng alitan pero meron pa ring chance. Yung bang magkasundo. At saka may mga chances na nagaganap sa buhay mo pero limitado ito. Kaya yung mga pagkakataon na dumarating ay gamitin mo sa mabuti. Kailangan ng disiplina at saka yung bang gusto mo, yung pinili mo. At saka yung landas na tinatahak mo, hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan mo ng suporta mula sa family mo o kaya sa mga kaibigan. Para sa career or negosyo, mag-ingat ka sa person na nagbabalat kayo. Malapit lang ito sa iyo, kilala mo. At saka ang ilan naman, yung bang iniisahan ka. Halimbawa, ikaw yung mas maraming gagawin. Pero alam mo, maganda pa yung naging resulta sa'yo. Kasi naging independent ka na pwede ka rin maging boss.
magpalit ka man ng trabaho or magpatuloy ka, magiging maganda yung daloy ng trabaho mo sa iyo. At saka kung sino yung mapanlin lang, malalaman mo din. Hindi naman maitatago ito. Ikaw yung mas focus sa career. Hindi ka naman maghihiganti dun sa person, pero malalaman mo na lang na bumabalik na sa kanya yung mga maling nagawa niya. Ang ilan sa relationship, marami kayong problema na pagdaraanan ng person mo, pero makakasurvive pa rin ito. May ilang single na huwag ka basta magtiwala doon sa potential person kasi marami pa siyang nagugustuhan na iba bukod sa iyo. Hindi mo man siya sa atin, biglaan mo na lang malalaman yung katotohanan. 5 of Swords in reverse, the Hangman in reverse, 5 of Wands. Pinapakita sa mga cards na may sitwasyon talaga na pabor sa iyo. Meron nga lang person na pumipigil nito. Hindi naman ikaw yung kinakalaban ng person, kundi yung nakatadhana sa iyo na ibinibigay ng may kapal. Mas makakabuti talaga na maging mabuti ang intensyon sa kapwa para yun din ang balik sa iyo. At saka kung kailangan ng pagbabago sa buhay mo, huwag mo tong kontrolin. Kapag katingin mo wala kang clue sa situation, magpahinga ka lang. At kung tingin mo maganda na yung nagiging daloy ng buhay mo, magaan na, tsaka ka gumawa ng plano or desisyon. Nakatatlong cards ka na kung ano man yung panloloko na ginawa ng kapwa mo sa'yo ay magkakaroon na ng linaw. Lalo na pagdating sa career at financial. Pero kung ikaw yung nagkamali, mas lalo pang gugulo yung situation. Kailangan mo tong harapin. At saka sa simula hanggang dito pinapakita na meron talagang bad person na sumisira, nagchichismis. Ang ilan sa relationship, kakausapin mo ng masinsinan yung person mo kasi ayaw mo nang magpaulit-ulit ng problema or gusto mo nang matapos ba. At dahil sa hindi pagkakasundo sa mga gusto or plano, may posibilidad na ang ilang liyong magkahiwalay kayo ng person mo. Nasasaktan din yung person mo at saka hindi man niya ipakita sa'yo pero napapaluha din siya. Meron kasing pinanggagalingan yung person mo kung bakit siya nagbago. Yung bang nag-cheat or nagiging bayolente. Ang ilang single naman ay mas pinipili mo na mag-heal at maging open sa mga bagong makikilala. Kaya lang, hindi ka muna makikipagrelasyon kasi mas bibigyan mo na atensyon yung healing kahit na ang ilan sa inyo matagal ka nang nag-heal. Mag-e-enjoy kayo sa pagiging single mo. The Tower, the Devil, 9 of Swords. May ilang Leo na sobrang hirap ng pinagdaraanan mo. Ang akala mo lang, yung magpapatuloy yung ganitong unhappy na situation. Pero ito na yung simula ng malaking pagbabago sa buhay mo. Yung ending ng paghihirap mo ay depende pa rin sa iyo kung tatanggapin mo yung ino-offer ng universe na changes. Kasi marami kang dapat isakripisyo at iwanan. Kasi may ilang tao sa buhay mo na hindi na naka-align sa next chapter na sisimulan mo. Ang ilang Leo ay nagkaroon ka ng sakit or biglaan kang nanghina. Ito na yung cause and effect ng mga kalabisan na nagagawa mo sa mga kinakain o kaya iniinom.
May ilan na hindi ka makatulog or nagkasakit ka na dahil sa merong person na abusive o kaya bully. Kaya ang ilan hindi makatulog o kaya yung nagkakaroon ng depression. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit may mga changes na kailangan i-apply mo sa buhay mo kasi hindi na talaga nakakabuti sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relationship ay nakipaghiwalay ka na ng tuluyan sa person mo. Kasi yung nakalimang cards ka na nga na hindi ka masaya sa nangyayari sa relasyon nyo. Medyo matagal yung proseso ng paglimot or healing dahil sa mga naranasan mong hindi mabuti sa person mo. Pero maganda naman ang magiging kapalit nito pagkatapos. Freedom at peace na matagal mo nang gustong maramdaman. Itong 8 of Swords naman ay nagdesisyon ka na para sa sarili mo or para sa family. Na pilitin na makamove forward sa buhay. Ito yung time na mararamdaman mo na naibalik mo na yung power mo. At nakawala na sa madilim na nakaraan. Ang ilan sa inyo, pwedeng ipaabogado mo ito o kaya mag-uusap kayo ng person mo sa barangay, yung meron ng mamamagitan sa inyong dalawa. Maharap mo na kung ano yung katotohanan kahit gaano man ito kasakit para sa iyo. At kahit dito sa card na ito ipinapakita na sinisisi ka pa ng person mo sa nangyari sa inyo sa relationship nyo. Hindi niya kasi makuha yung punto mo at hindi rin niya makita yung pagkakamali niya. Pinilit mo unawain yung person mo. May ilan na nakadalawa ka na or 3 na yung pagpapatawad sa person mo pero walang pagbabago. Para sa ilang single, papaniwalain ka ng potential person na gustong-gusto ka niya. Lahat ng gusto mo ay susundin niya. Kasi ang gusto ng person na ito ay yung ma-inlove ka sa kanya para hindi ka na makawala. Ano man ang gender ng person na ito, kaya gusto niyang ma-inlove ka sa kanya ay yung mamanipulahin ka niya. Kaya mag-ingat na hindi lahat ibibigay yung pagmamahal sa person. Magtira ka ng respeto para sa sarili mo nang hindi ka masaktan ng todo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Itong card na ito, maaaring ikaw yung tinutukoy o yung person mo na alam mo na yung situation mo pero dinidelay mo yung solution. Kasi hindi ka pa ready sa changes. Pero hindi talaga mapipigilan kung ano yung mga katotohanan. Kasi darating ito sa iyo nang hindi ka handa. Mahirap man ito, aralin mo or alamin kung ano yung katotohanan sa situation yun ng person mo. Kaya lang yung person mo, hindi mo siya makausap ng maayos. Dahil sa napapangunahan siya ng emosyon niya o kaya galit. Masyadong nagiging defensive or obvious yung person mo sa mga pagkakamali niya. Kaya inuunahan ka ng galit ng person mo kasi totoo yung mga kutob mo, nasa isip mo na meron talagang person na sumisira sa relasyon nyo. Pwedeng family member or ibang tao. At kahit hanggang dito, pinapakita na mahirap pagkatiwalaan yung person mo. Kasi pinipeki niya yung totoong damdamin niya para mapaniwala ka. Kaya ito yung nagiging dahilan ng pagkalito sa iyo. Iniisip mo na baka may gusto pa siya sa iyo or ano ba talaga yung kailangan niya sa iyo. Kasi nga 'di ba may namamagitan na sa inyo. Hindi siya sumusunod.
ano man ang gender ng person na ito, ay hindi talaga maganda yung impluensya niya sa iyo. Alam ng spirit guide mo or ng may kapal kung ano talaga yung nararapat para sa iyo. Kaya may mga situation na nagpapasakit sa damdamin mo pero ngayon mo lang ito mararamdaman. Kasi in the future, mas mabuti na yung magiging kalagayan mo. Kaya hindi makabitaw ang ilang Leo kasi nakasanayan mo na to na kasama mo yung family mo o kaya yung person mo kahit na meron silang hindi magandang pag-uugali. Maybe ang ilan sa inyo kaibigan mo yung tinutukoy mo or katrabaho. Libra, Leo, Pisces, Virgo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala at saka ingat kayo palagi. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. JXL, RM, DF, KI.